Kabayan sa pinaka-latest na update natin sa Bagyong Berbena, sa ngayon po ay nasa coastal water na ito ng Bayabas, Surigao del Sur. Ito po ay magkakaroon na ng landfall scenario sa malaking bahagi po ng Mindanao at maaapektuhan din ito ang Eastern Visayas. Aalamin natin mamaya yung mga lugar na kanyang madadaanan. Pero bago yan, please huwag niyo muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe at mahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay category pa rin bilang isang tropical depression ang Bagyong Berbena na nagtataglay po ng lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa may sentro at bumubugso naman hanggang 55 km per hour. May pagkilos ito na medyo mabilis pa westward sa bilis po na 25 km per hour. Dahil po sa patuloy na paglapit nito at yung tinatawag natin na landfall scenario ay nakataas ang wind signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. So eto, pakinggan nyo mabuti. Ang signal number 1 natin, meron yan 36 hours na warning lead time or duration. So kahit hindi umuulan ngayon sa mga lugar natin, hindi ibig sabihin na wala tayong bagyo o walang warning signal sa mga lugar, ano? Sa loob ng 36 hours, yan po yan mararanasan. So eto po, ang signal number 1 nakataas po sa dito po sa bandang Luzon muna tayo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, ilang bahagi po ng northern portion ng Palawan, including Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands. Kasama rin dyan ang mainland po ng Masbate. So mag-ingat po yung mga lugar na yan sa banta ng signal number 1. Sa Visayas area naman, apektado ng signal number 1 ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, kasama po ang Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa Mindanao naman, apektado ng signal number 1 ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental at ilang bahagi po ng northern portion po ng Bukidnon. Yan yung mga lugar ngayon na possible na sa mga susunod na mga oras ay makaranas po ng mga malawakang pag-ulan or heavy rainfall warning. Mamaya, i-explain ko po sa inyo isa-isa yung mga lugar po na maaapektuhan pa ng Bagyong Berbena. So eto po, no, kung makikita nyo sa ating track and intensity forecast, so Tropical Depression Berbena, hindi naman pinakasentro yung tatama po sa Eastern Visayas at Luzon, pero yung extension o trap po ng hangin nito ay nakakaapekto. Hindi rin ito nakikitaan na magiging typhoon or super typhoon category sa loob po ng ating landmass. Pero paglabas ng landmass at ng Philippine Area of Responsibility, doon po siya possible na magkaroon ng rapid intensification. Ito po, no? Pagdating po ng gabi po, ngayong Lunes din po, mamayang gabi, inaasahan na ito yung maglalandfall sa malaking bahagi po ng Mindanao. So ngayon, alamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan at yung mga landfall scenario. So ito po, no, mamayang gabi po, ngayong araw din, nasa vicinity na po ito ng Carmen, Bohol. At pagdating naman po ng kinabukasan, ng alas 11 po ng umaga, nasa coastal water naman ito ng Hamtic, Antique. Hapon naman o alas 11 po ng gabi, nasa vicinity naman ito. Bukas po rin ng El Nido, Palawan. At pagdating naman po ng November 26, 295 kilometers east-northeast of Pag-asa Island, Calayan, Palawan. Diyan po sa mga lugar na yan. So kung mapapansin nyo, hindi ito lalakas, no, sa pagiging typhoon or super typhoon category. Kaya naman yung mga kababayan natin na nag-aalala na baka ito yung maging malakas na bagyo, hindi ho. Kung napapansin nyo nga, medyo maganda pa ang panahon natin at hindi pa masyadong nararamdaman yung epekto po. Pero kung titignan naman natin sa lawak, medyo nagkakaroon din ng malawak na sirkulasyon. Ito nga pong Bagyong Berbena. Hindi man ito kasing lakas ng mga naunang mga bagyo, pero kinakailangan pa rin po natin maging alerto at maging handa sa mga posibilidad na magiging epekto nito sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So ito po, yung mga lugar na nakakaranas ng heavy rainfall warning dahil po sa Bagyong Berbena, kasama na yung isang weather system na nagpapaulan din sa ilang bahagi ng Luzon. Ito po yung shear line na tinatawag natin. So meron tayo ngayong hapon hanggang bukas ng hapon dahil naman ito sa shear line muna na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Oriental Mindoro. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan
sa Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon. Bukas naman po ng hapon, Martes hanggang sa Wednesday ng hapon, merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, sa may Quezon at Aurora. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Cavite, Laguna, Rizal, sa may Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao at Nueva Vizcaya. Kasama rin dyan ang Quirino. So eto, bukas din ng hapon hanggang sa Wednesday po ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan sa Kalinga, Apayao at Aurora, kasama rin ang Isabela. So dahil naman po mga kaibigan ko, sa banta ng tropical depression Berbena o bagyong Berbena, merong heavy rainfall warning din na nakataas. At ito po, no, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Sorsogon, sa may Albay, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Negros Occidental, sa may Bohol, Cebu, Iloilo, Capiz, Leyte, kasama po ang Southern Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar, Eastern Samar. So i-take note nyo mabuti yung mga lugar dahil para hindi tayo nagtataka kung bakit umuulan sa mga lugar na naaapektuhan ngayon o naaapektuhan ng bagyong Berbena. Iba kasi sinasabi napakahina naman daw ng bagyo at maganda naman daw ang panahon, so nothing to worry. So yun, pag nagiging kampante tayo at kalmado, dyan minsan nagkakaroon ng mga biglaang malalakas na pag-ulan. So eto po, bukas ng hapon, Martes hanggang sa Wednesday ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po dyan sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon. Merong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan naman po mga kaibigan ko sa Dinagat Islands, sa Guimaras, Siquijor, Negros Oriental, Bohol, Cebu, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, sa Palawan, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, kasama pong Albay, Marinduque at Occidental Mindoro. Yung mga lugar po na binanggit ko, yan po yung mga lugar na dadaanan ng bagyong Berbena, pero huwag kayong mag-alala dahil nga po nasa category 1 lamang or hindi magiging typhoon o super typhoon ang bagyong Berbena. Kinakailangan pa rin natin maging handa at maging alerto. May mga pagbabago pa yan sa magiging kilos niya. So kinakailangan oras-oras, time to time ay lagi po kayo nag-check ng update. Para mabilis ko kayong ma-notify, kailangan yung mag-like at subscribe, hit ang notification bell para pag may update po tayo, mabilis nyo po makita. Malaking tulong po yun para sa amin. At yung mga update natin ay nakakaabot din sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan ko, kayang-kaya nating labanan itong bagyong Berbena, mahina lamang to. Kinakailangan lamang natin na manalig sa Panginoon para sa safety po ng bawat isa. Sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.